December 24, pisperas ng Pasko, abala ang lahat ng tao sa paghahanda para sa Noche Buena, lalo na ang mga Pilipino. Ngunit sa Florida, may isang kakaibang kwento ang naganap. Sa isang tahimik na gabi noong 1985, dalawang magkasintahan na mahimbing na natutulog. Ngunit bigla silang ginambala ng isang hindi inaasahang bisita. Hindi ito kamag-anak at tiyak hindi ito si Santa Claus. Isang taong hindi nila nais makita. At ang kanyang pagkakakilanlan ay nalaman lamang pagkatapos ng 36 years. Si Leslie McRae ay pinanganak noong April 14, 1968. Ito'y sa Jacksonville, Florida. Siya ay mabait, determinadong tao, palabiro at mahilig magsaya. Bukod dito, taglay niya ang talas ng pag-iisip at isang kahangahangang sense of humor. Lumaki si Leslie sa isang mapagmahal na pamilya, ngunit malapit siya sa kanyang pinsang si Joey, na 4 na taon ng bata sa kanya. Kahit magkaibang lungsod ang kanilang tinitirahan, sinikap ng dalawa na magkasama hanggat maaari. Sa katunayan, pinag-isipan pa ni Leslie na lumipat sa lungsod ng kanyang pinsan pagsapit niya ng 18 years old. Matapos siya magtapos ng high school sa edad na 17, nag-enroll si Leslie sa University of North Florida. Dala ang pangarap na magtagumpay sa industriya ng pagmumodelo. Lumipat siya mula sa bahay ng kanyang mga magulang at nanirahan sa isang apartment complex kasama ang kanyang 21 years old na nobyo na si Edgar Macchiari. Noong gabi ng December 24, 1985 sa Jacksonville, Florida, bandang 3:00 na madaling araw, nagising si Edgar sa tunog at nakita ang isang lalaki na may matulis na bagay na hawak. Ito'y sa tabi ng kanilang kama. Itinali si Edgar at si Leslie. Saka kinuha si Leslie palabas ng likod na pintuan ng apartment. Hindi magawa ni Edgar na makawala agad at tumawag ng tulong. Matapos ang 3 oras, 6:00 ng umaga, nakatawag siya ng pulis. Agad dumating ang mga pulis at sinimulan agad ang investigasyon. Dahil madilim ang silid, hindi matukoy ni Edgar ang mukha ng salarin, maliban sa pagkakaroon nito ng kaimangding buhok. Wala ring nakita mga ebidensya tulad ng mga bakas ng sapatos o sasakyan na ginamit sa pagdukot. Matapos ang 3 oras, isang nagja-jogging ang nakakita kay Leslie. Ito'y sa isang kanal na 8 kilometro ang layo mula sa kanilang apartment. Ang labi niya ay may mahigit na 20 na sugat mula sa matulis na bagay at marami din siyang mga marka. Napag-alaman ng mga eksperto na siya ay pinagsamantalahan at nakuhanan ng biological evidence. Ngunit noong taong 1985 ay hindi pa uso ang DNA testing, kaya ang ebidensya ay hindi nakatulong sa pagtukoy ng salarin. Sa pagsisiyasat sa apartment, walang palatandaan na pwersahang pagpasok o baka sa likod na pinto na tila hindi ginamit. Dahil dito, pinaghinalaan ng mga pulis si Edgar. Subalit, hindi nila maipaliwanag kung paano niya madadala si Leslie at makakapalik sa apartment bago tumawag ng pulis. Dahil dito, natanggal si Edgar bilang suspect. Sa kabila ng masusing investigasyon, walang bagong ebidensyang nahanap, kaya natigil ang kaso noong 1986. Ang tanging pag-asa nila ay ang biological material na iniwan ng suspect na maaaring magamit sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon, hindi sumuko ang pamilya ni Leslie at patuloy na humihingi ng tulong sa mga otoridad. Nanatili silang umaasa na darating ang araw na mapipigyang hustisya ang kanyang pagkasawi. Sa tulong ng makabagong teknolohiya sa DNA, muling nabuksan ang kaso makalipas ang 36 na taon. Noong 2010, ang ina ni Leslie na si Sarah Adams ay nagkaroon ng malubhang sakit sa nervous system na nagdulot sa kanya ng hirap sa pagsasalita. Sa kabila nito, nanatili siyang konektado sa mga investigador gamit ang mga sulat. Ang pinsan ni Leslie na si Joey ang naging pinakaaktibo sa paghahanap ng katotohanan. Bagaman naninirahan sila sa 2 oras na layo mula sa Jacksonville, regular siyang bumisita para makipag-usap sa mga investigador at tumulong kay Sarah. Subalit hindi naging bukas ang pulisya sa muling pagbubukas ng kaso.
dahil sa kakulangan ng ebidensya at dahil abala na sila sa mga bagong kaso. Dahil sa kawalan ng progress, pinatikos ni Joey ang mga investigador. Inakusahan niya ang mga ito ng kapabayaan noong unang bahagi ng investigasyon at sinabing posibleng binayaran ng ilan upang itago ang kaso. Kahit na walang matibay na ebidensya para sa ganitong teorya. Naging aktibo rin siya sa media, nagbibigay ng mga panayam upang maipakita ang pagkatao ni Leslie bilang masayahin at magmahal na tao. Noong 2018, ang tiyaga ng pamilya ay nagdala ng resulta. Nakipag-ugnayan sila sa Cold Case Files Project, isang non-profit na organisasyon na nakatuon sa mga unsolved murders. Tumulong ang organisasyon sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa kaso ni Leslie. Nagbibigay ng suporta sa pamilya at naghihikayat ng interes mula sa publiko. Noong June 2019, isang lokal na TV channel ang nag-alok na gumawa ng isang malawakang panayam kasama ang pamilya. Sa panayam, ibinahagi nila kung sino si Leslie. Ipinakita ang kanyang mga larawan at ikinuwento ang kanilang dekada ng pakikibaka para sa hustisya. Naantig ang publiko sa kanilang kwento na muling nagdala ng atensyon sa kaso ni Leslie. Dahil sa public pressure na dulot ng coverage na ito, lumakas ang tsansa na muling buksan ng mga pulis ang kaso. Nagkaroon din ng pagkakataon na magamit ang biological evidence mula sa eksena ng insidente sa tulong ng modernong DNA analysis. Sa isang panayam noong 2019, inihayag ng pamilya ni Leslie na pinaghinalaan nilang ang lalaking binanggit ni Leslie noong gabi ng kanyang pagkasawi ang tunay na salarin. Gayunpaman, hindi ito isinamat ng mga mamamahayag sa ulat dahil walang ebidensya laban sa kanyang nobyo na si Edgar at hindi siya tinuturing na suspect ng pulisya. Pagkatapos ng panayam, sinubukang kontakin ng TV channel ang opisina ng sheriff upang humingi ng karagdagang impormasyon, ngunit tumanggi ang mga pulis na magbigay ng mga pahayag dahil sa patakaran na hindi pinapayagan ng diskusyon ng mga kasong hindi aktibo iniimbestigahan. Bagaman nadismaya, hindi sumuko ang pamilya ni Leslie. Patuloy na nagsusulat ng mga liham si Joey, pinsan ni Leslie, upang hilingin ang muling pagbubukas ng kaso at sa wakas, naging matagumpay ang kanyang pagsusumikap. Noong 2020, nakipagpulong ang pamilya ni Leslie sa mga otoridad at muling isinuri ng mga detectives ang mga ebidensya. Noong April 2020, ipinadala nila ang biological evidence mula sa katawan ng biktima sa isang laboratorio para sa pagsusuri ng DNA. Sa wakas, natukoy ang pangalan ng posibleng salarin. Ito'y si David Nelson Austin, 58 years old. Si Austin ay nasa FBI National Database dahil sa mga nagawa nitong panghahalay noong 1988 at 1990 sa Michigan. Nakatira siya noon sa Jacksonville noong 1985 sa parehong panahon ng pagkasawi ni Leslie. Natuklasan din na 2 buwan bago ang pagkasawi ni Leslie, sinubukan niyang atakihin ng isang mentally disabled na babae. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Gayunpaman, hindi siya nakatanggap ng seryosong parusa at nanatiling malaya. Noong 2021, nagpunta ang mga detectives sa Michigan Prison kung saan nakulong si Austin upang kuhanan siya ng DNA sample. Ang resulta, isang perpektong tugma sa biological evidence na nakuha mula kay Leslie. Dahil dito, opisyal siyang kinasuhan ng pamamaslang noong August 2021. Noong September 2022, matapos ang 1 taon ng proseso, si Austin ay nailipat sa Florida upang harapin ang paglilitis. Isa sa mga dahilan ng paglilipat ay ang posibilidad ng barusang pagkasawi na ipinapatupad sa Florida ngunit hindi sa Michigan. Kasalukuyang nakakulong si Austin habang naghihintay na paglilitis. Ang tanging paraan para makaiwas siya sa parusang pagkasawi ay makipag-plea deal sa prosecution at aminin ang kanyang kasalanan kapalit ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa isang press conference, inamin ng mga investigador na si David Austin ay hindi naging suspect sa kaso ni Leslie noong mga unang taon ng investigasyon at hindi rin siya tinano. Ayon sa kanila, wala silang mga ebidensya na mag-uugnay kay Austin sa insidente at hindi pa available ang DNA analysis noong panahon na iyon. Ang DNA ni Austin ay naidagdag lang sa FBI database noong 1991, 6 na taon matapos mangyari ang insidente.
Dati iniisip ni Joey na si Edgar ang pumaslang sa kanyang pinsan, pero nang lumabas ang pangalan ni Austin, napagtanto niyang si Edgar ay isa ring biktima sa kwento ito. Inaasa na siya ang magiging pangunahing saksi sa paglilitis ni Austin. Sa isang nakakagulat na pahayag, sinabi ng ina ni Leslie na pinagtawad na niya ang pumaslang sa kanyang anak. Nakatanggap siya ng mga reaksyon mula sa pamilya. Ngunit iginagalang nila ang desisyon ng ina. Si Austin ay may anak na lalaki na may pangalang Owen na hindi pa niya nakikilala. Gayunpaman madalas silang nag-uusap sa pamamagitan ng email nang malamang ipinagharap siya sa kaso. Nagulat si Owen at sinabing pinaliwanag sa kanya ng ama na wala siyang kinalaman sa insidente. Alam naman ni Owen ang iba pang mga kasalanan ng kanyang ama, ngunit patuloy silang nag-uusap. Inaasahan na nagsimula na dapat ang paglilitis ni Austin, ngunit mukhang may mga pagkaantala sa proseso. Magkagayunman siya pa rin ay nakabilanggo. Bagaman nahayag na ang katotohanan, sinisi pa rin ng pamilya ni Leslie ang mga investigador sa kanilang kapabayaan. Naniniwala sila na kung inayos lang at binuksan ang kaso noong unang taon ng 1990s, baka nalaman na ang pagkakakilanlan ng salarin at hindi na umabot ng 36 years bago nabigyan ng closure ang kaso. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!